in Osama City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Okay, may hapon sa tanan no, itong mga kauban sa buhat sa Asinso Osama Channel sa One TV worldwide. Pati po sa Miss Napilan ng Pulse Forum o sa Misamis Observer. Nening hapon na, ni ata karon diri bisita ito sa opisina sa ato ang kilala nga City Councilor Dinky Suizo. Aron ta mga yung mga updates ba, may kalabot sa ato ang upcoming activities para sa ato ang 77 City Charter Anniversary. Upang pang mga pangutana niya sa ato mga kabang kaming mga munisipyo. Una-una ko siya, yung greeting sa nagtanaw na to ron. Yes, maayong adlaw sa tanan natong mga avid kana bitong magsigig sunod mga followers gyud sa ato ang mga social media nga mga membro sa ato ang kuan kanang tawag ani medias. We have Kuya Lunsyo, si Kuya Burns, si Kuya James, andun si June Purgatorio, si Kuya sa ato ang si Kuya June o si Kuya Ate Wedawing. And of course si Ate Kuya Donnie Decina ug sa tanan nilang mga avid yun nga mga followers, daghan gyud kay salamat. And here we are again, ato na pong kuanon kanang ato pong ibatbat o ato na pong ipahibalo nga nagsingabot na gyud ang ato ang kapistahan sa atong Nuestra Señora del Triunfo ug alayon pod sa ato ang 77 City Charter Anniversary sa ato ang Dakbayan. So amo pong kuan kaning this is also our way nga ato apong dasigon nga sa pagbisita na pod sa ato ang mga regular nga mga dumudoong diri sa atong Dakbayan, especially nagsingabot ang mga fiesta ug unsay ilahang mga gi-expect nga mga activities sa mga ipahigayon sa ato ang palangga nga syudad sa Osamis. Yes, Kuya Bern. So good na activities, pwede na ito na isa-isa ba, masabi sa paglantaw nito. Especially katong wala karon dito sa Osamis na gusto mong pauli, gusto mamista, gusto maghiwalinga sa ito ang syudad. Yes, Osamis City lang yun. Sa una pag history lang yun nga kuan kanang tawagan na ato ang i-mention nga Osamis City mo na gini ang kanabit ng tradisyon gihimo na gyud ni sa pananampalataya. Mura bitaw gikuan na gyud ni sa atong mga dumudoong, especially katong dili gyud taga Osamis nga they must make time nga mobisita gyud, especially mo dagkot sa kuta kay ang kana atong berin sa kuta grabe kay nakamilagrosa. O nang sa una pa gyud na ilaha pa ng mga ginikanan, mga lulag-lulo panahon pa gyud nga previous generation they will always make time nga moanhi gyud sa Osamis para modagkod sa atong mahal nga birhen. Now it happens nga we are celebrating also our City Charter Anniversary, so nahimo gyud siyang mabulokon, festive gyud siya nga a series of activities mo nang atong LG Osamis gipanguluhan sa ato ang pinaka grabe ka kanibitong responsive nga kanang mayor Attorney Sam Norman Fuentes nga ihag yung giplastar. In fact, bago lang minuho magsasyon kay daghan kay mi gipang alayon nga mga activities para inigabot na gyud sa ato ang mga 5 days before the main event na may mga road closures, na may gipanghimo nga mga preparation, mga project proposal na mga gipang-approve para atuag yung ma-plaster, ma-prepared og ihag yung makita nga daghan gyud tao mo ni epekto nga kanabitong sa kanunay nilang suporta sa Team Asenso nga dili na kinahanglan taas-taas nga transisyon. Diretso nagtrabaho, pag oat pa lang daan, pag lingkod pa lang dahan, tuloy-tuloy kanunay ang serbisyo nga walay putol-putol ug kabalo na. Wala nag-basic na gyud kaayo ba nga. Dili na ni kinahanglan pagka ng
taas-taas nga panahon to prepare kay naanda naman mao naman gini ang atuang kay i-support naman ang katawhan nato. So kabalo na ta basic na kaayo ang atuang mga pagahimuon nga mga activities. So we will start with the July 11 mao ni ang employees night. Ang team nato is Spanish, so all atong empleyado tradisyon naman gyud pud ni nga the employees night will going to kuan kanang highlight sa kanabitang katakos ato ang mga empleyado. I think they're all preparing for a showdown po na po sila contest, silang presentation naanda na po ni, and then it will going to give atong mga employees na nga ila po ni nga time mga VIPs na to atong mga empleyado sa LGU kay kada fiesta naman yun na mahitabo. And it's gonna be in City Gym. That's Friday, July 11. So for employees light lang na sa exclusive. Here comes July 12, Saturday. Parang sarap. Yes. Katensi ko is 5 years na. Oo. Kasi pagkaroon ni kay kapalo tatuang ko kay gaya ni employees na bungga ba? Yes. Sigara ko ang mga empleyado nangandam. Nangandam. Karon Grabe kayo ang mga kuan ana, mga gipang order nga mga Shein o mga Shopee nagkangabot na uban gipang plancha na gani na kay contest, pero ang highlights lang gid ana is we will going to bring them back to the Spanish era. Wow. Wherein all the mga empleyado will come into a gala night nga kanang wearing or dressing the Spanish, dili Filipiniana terno, dili barong, pero Spanish kay lahi man ng Philippine terno kay smart naman na nanatigi kuha, pero we must go back to the atong heritage nga Spanish colony, Spanish era. Well, please be reminded that for the last pilata 333 years gyud ta nga we are colonized by the Spanish, and then in fact atong Nuestra Señora del Triunfo de Magpangi has been also kanang dinha gyud nagsugod ang atoang faith sa atoang religion sa atoang syudad. In fact, we became the center of faith mo ng Dopem, Dipolog, Osamis, Pagadian, Iligan, Marawi. Ang center, ang bastion of faith and Christianity is Osamis. So, mo na ato ang pride nga we became a kanabit ng religious kanang center of the 5 regions sa atoa. So, with that, we must pay respect sa asa gini nagsugod, which is sa Spanish time. Dugay na gyud kay ni. So from there ato yung ipa-feel nga we never forget our kanang roots nga we were once colonized by the Spanish. So kana Ito na balikan itong mga panahon ba. Kita po sa tugon karon makasulay ko tag nato day. oh ila ni dili day lalim nga igang day lang gipang sulob sa una. Ready na ba? Although ang mga department heads o mga city councilors o mga officials dili gyud appeal kay para pod matagaan empleyadong time nga makadaog, although di may appeal, but we also prepared. We nagpatahi ng uban, nag-order na uban, so it's going to be a night nga full of surprises o wait for it. Ana ba nga kanang bantay ang ako ang ura bitag naagay mga pasabog on that night. So we are excited for that. Kita pasabog dunay expect na dunay Yes, as we review sa ato ang mga budgeting, dagko tag premyo for that. Wala po ta kabalo sa additional, pero based among na-approved nga appropriations, dagko ang gi-expect sa ato ang kuan atong gi-prepare sa ato ang LGU, especially atong Mayor Fuentes. Yes, I know. Wala sila ga-Shopee daw, nangukay. Yes. And then we move on to July 12. That's Saturday. Bago lang mi nag-approve og Youth Formation Symposium. This will be handled by our kanang Archbishop of Ozamis City, Bishop Humuwad. Nag-request gid siya ni nga dapat na atay values formation nga symposium. This will going to feature ang bitaw mga stories, especially na atay i-feature nga kanang Road to Sainthood ni Archbishop Gallardo. He was once a priest nga although namatay na, pero we are applying nagkuanta naningkamot ang ato ang mga kaparian atong simbahan nga
kuan siya, move up siya into sainthood. Pero pagkakaroon, we are telling the stories kung sa to iyahang mga nahimo during his kanang priesthood days. So, it will be featured sa atong values formation. And then, we are inviting, although limited na agi tickets ana that night, 5 p.m. mag-start, dito na siya sa Wellness Park. Kinsa tong interested mo it's for free, but we have tickets to control the crowd para dili pug kayo daghan kaayo o just to kuan lang na manage lang the area nga para di mapuno or para dili mag-overcrowding. Pero at the end of the day, grabe kay siya ka nindot tan-awon, especially sa ato mga batan-on, sa ato ang mga kabatan-unan nga usahay kanabit ng gusto mo sulay o kanang mga other adventures sa kinabuhi, matipas na sa dalan ba, this will actually guide them on the right path and direction. Kay guwapo kayong storya ani ni Bishop Gallardo nga i-featured sa ato ang values formation. So I am inviting them to be there sa atong Wellness Park. That's actually wala dili sa Wellness Park, sa Kota Fort yun kanabitang night na yun din sa sulod na to pero doon naman sa Wellness Park kay please be reminded nga dedicated ang center sa tanan natong activity all always on the Wellness Park. That not like kay because Kota ang fiesta, not like na din atong kuan berhin sa Kota, but also kanang ato yung center si wellness kay daghan butag entrepreneurs nga ato ang tabangan nga mo promote ang ilahang mga local businesses o establishments. So 5 o'clock sa hapon na siya nato ipahigayon karong Sabado. So sa Sabado pod it is di kuan po na siya naputay ipahigayon 1 o'clock before taw mag ato sa Kota Fort. Nasa tay 1 o'clock nga speech writing and oratorical contest. Ang mga kuan pun ani nato ang ato ang mga participants are ato ang mga public schools o private secondary schools. This will going to feature sa tanan natong programs o mga projects o ato ang mga advocacies sa atong Asenso administration. You will going to kanabitang witness how deliberate, how kanabitang unsa ka nindot ang mga ato ang mga participants on the oratorical and speech writing. Kining speech writing grabe dira nimo makita ang grabe ka kanang talented ang ato ang mga estudyante when it comes to kanang public speaking. So in that way, dito nimo ma-impress nga we are really taas na gigitabtan ang ato ang syudad kay ang atong estudyante nagka-improve naman. Dako namang gyud kaayo silang makita bitaw nato nga they can really compete. So with this, we are encouraging them to be a very accurate speaker, fluent in English and very good in public speaking. They could kana bitang in pressures kana bitang tanan nilang kuan mga makita nga mga problema as stress along the way, but they can actually kanang perform very very well sa stage. So watch out for that. That's 16 public schools and private, 5 ka pa private, interschool, secondary schools. And also, we are giving not only to the participants, but also to the coaches. So, ang coaches, ani, grabe gig kay ni sila makatrain kay apil man sila sa kuan, kaya tagaan o kaning prizes. Yes, because this is our way of encouraging the youth nga through public speaking, the way you kanang imong ipagawas imong opinion, imong i-train ka ana, you will be heard, and it's also kanang training them to be the next kanang leaders, the next generation leaders sa ato ang syudad. So di na nato mo makita kung kinsa tong angayan nga mopuli sa ato ang pagagamhanan di na sa mga public speakers. Ang katong nakadawat tong last year nga kuan, presyo tama ani, makabalik pwede ko sa third niya. Depende kung usig isig padala sa ilahang eskwelahan kay wala man na nato gikuan gi part sa atom mechanics nga dili na pwede makabalik kung tan-aw nila nga angayan to why not, pero again we are daghan gyud kay kada eskwelahan. I think in fact kada eskwelahan naapon sila gipang-conduct nga mga contest prior kinsa gyud ipadala kay daghan gyud kaayo silang mapilian. So I don't know who will that be, pero watch out for that. It's going to be very very interesting listening o magbasa sila hang mga piece. Dusi, that's Saturday, Wellness Park. Murag na po isugdan ang cheese
Chess tournament, yes. Atong wala pa magkukunahuman na pagitay badminton on the Saturday. Oh, so isa pa na. So again, so opening sa chess tournament dito sa gym. Morning, mga battle champions gihapon na. Naagyapon si Grandmaster Eugene Torre, and then kaan gihapon na. This is a well-prepared o ayo gini siya o kanang tawag ani setup to encourage kay again ha, we are not celebrating this because other than naandan, pero we have so many visitors kay daghan matag participants. Si Chess tournament pa lang daan from Luzon, Visayas, then Mindanao local will be gathering that day. In fact, naatay mga registration nga karon nga nangadawat prior to the main event. Daghan mga ni. Unang beef up na tanan ato anang gipang encourage ang tanang mga hotel accommodations to be ready for the influx of guests nga magkuan mga bot sa ato ang syudad kay the participants of the Saturday pa lang nga event is already kuan daghan na dapat ipang accommodate nga dili taga dinhi. So our traffic, our manpower, ang ato ang kanang kapulisan are already kuan kanang natay ipahigayon pa gani nga collaboration meeting just for the preparations at fiesta activities, and I think they are already conducted that prior to this. So ato agi nang gipangandaman. So with that tournament sa sports napud tay badminton tournament, isa po ni siya kay kining Purple Yam ilang manager si Sir Oyos Julius Mendoza kanang napod siya gi-sponsored nga tanan pod nga mga tournament, tanan nga mga badminton players dili lang sa Ozamis but also from the other places like Visayas and Mindanao will also be coming. Kay 2 days man po ni iya ha. 12 on 13. 2 days po ni iya ha. Oh, so na ang venue lahi-lahi. So inyong makita ba Sabado pa ganing fiesta is Martes, Miyerkules, pero Sabado pa bibo na kay syudad. Sadya na kaayo kay mag-motorcade pud siya. Yan na pud siya artista na pud dadon kanang mga kuan niya mga vloggers. So imo makita on the Saturday nga bibo ang katong syudad kanang ang kadalanan. Iyang i-held kining sa Maningkol dili ko specific gel printers basta badminton on July 12 wala po na mention din ang iyahang venue. Oh, pero nanay venue daan. So kana ako lang ipahibalo nga naagi ipahigayon nga badminton tournament. So natay chess tournament, natay badminton tournament sa sports, then naatay oratorical contest sa alauna, natay 5 PM nga values formation seminar sa Kota Fort. So that's on Saturday. So walay pangutana ka, let's move on to Sunday. So mahilo na kita libot-libot ani. Oh, kanang makapuyan na lang ka with kapuyan, kanang wala gingoy nga bibo ang syudad, kanang bikugan na lang sa kabibo, daghan gyapong activity, di mahuman-human. Dapat pilihan ng mga tao. Daghan sila, Chess or sa badminton. Yes. Sige. Kami So, sa kagalina ko siya na ato mga hotel ba? Yes. Imong prepare na. Kaya ba siya kay pagka-trisi doon na po atong mga bisita ko to ha para to nagya ko daga thousands. Exactly. Mao gay na akong giingon nga sa Tracy another na po na nga natong activity nga ang dumuduong if you consider previous nato nga mga marathons katong Alabran katupag yung sa Chinese New Year run, ang accommodation ang atong participants lang ato will run from 1,500 to 3,000, and mostly half of that they need to be accommodated. They need to be in hotels, mga kuan kay dili man na taga dinhi. So with that, grabe gid kay atong gipang kuan ana. In fact, amo nang gipang request ang tanan natong mga accommodations nga if possible, we could accommodate them kana bitong other than kay uban na walk-ins man good, pero kung nanay mga reservation at least ma-inform me kay para pod mahatagan na po asa pag itong mga hotels nga namang tay ginatawag karong collaboration with all the hotels para mahurot ginato sila og kanang so pasulod. Pero I think we don't have to worry about it kay ubay-ubay kaloy sa Diyos daghan kay tag hotel o mga pension houses sa syudad sa Ozamis. We can accommodate them all. So based on the kanang bitang previous natong activities wa gitay problema sa accommodation. Kay kung nayo ba nga dili ka afford
open ang atong City Hall, mag-tent lang na sila mo man ang kasigarang ginahimo or asa dapit ang venue dito na sila, mga adlaw na sila. So with that amo na pong gi-beef up ang atong PNP for their security. So rest assured nga Osamis will be a very peaceful nga activity sa fiesta. So Sa Tracy na. Tracy na ta. Again, sa imong giingon nga fun run, that will be kadlawon ang atong kick-off sa ato ang City Hall ground. Alas 3 kinamatay 6 km, naputay up to 21 kilometers. Then naputay mga price. In fairness, ako no, kanang di magig kay ko hilig o kanang mag-attend na iguro mong tanaw or mag-attend magay mo hike, pero karon pa na ko na-realize nga nganong daghang mga 10, maabot og 3,000, guwapo kay silang medal. Guwapo kay t-shirt. Kana bitang mo man gud ang uban nga giapas nga bahalag di sa kadaog, di cannot make it to the kanang final round, pero ang ilang giapas not only the experience, not only the tokens, but also not dili lang sa health lang bitaw reasons, pero kining mga freebies nga ilang medal karon glow in the dark. Nya mo to gwapo diamond 3D pag yun. So mo na ang sagang gipang apas t-shirt ug kanang ina nga imong ipang plaster bitaw sa imong wall nga ma-proud ka, uy naka make it day ko ng kilometer. But again we are expecting so many participants for that. Mga 3,000 minimum lang na participants for that kay dako man ni siya nga event. Yeah, katong mga previous runner nagkuan naman to kanang basic naman to, appeal man gyud to sila. Wa pa nila bud sa katong interested kay other than the prices, dagot ang prices, ganahan gyud sila mo ni sa Osamis. They want to experience Osamis now from before. Kung tinuod ba yun ang istorya nga linaw na, dili na gubot, wala na drugs kana, gusto na mo experience sa pag Osamis now. The Ascenso Osamis way nga koan. So katong unang panra nato diri mo to siya dito mother of all panra. yes. Historic yung kayo to. Yeah, nindot kay ito siya nga fun run. From there mga 2,000 na ganing to, pero tan-awon bitaw nimo sa video, daghan gyud kaayo. Much more karon nga daghan gyud kaayo tag nakuha na nga mga tentative nga mga participants mula pa sa siguro tag 2,000. Kasi atong last year na kuan, doon tayo kay na half marathon. Yes. Ako mga international runners. Yes. Naagyapon to sila karon. Yes, nadungagan pa gani. Nadungagan pa. So with that, again, we are kanang securing their kana bitang tawagan na safety. So mo ginauna natong accommodation ug atong welcoming. And very well na gyud na nato coordinated kay we must be welcoming not only us, also the entire Osamis nun. Matag Osamis nun gi-encourage, mandatory pa gyud nga dapat smile pirmi welcoming ang nawong kay to let them know nga grabe kataas ang atong hospitality sa atong syudad. So that's on the 13th. Then kahapon nanatay kining singing contest. Lahi atong singing contest karon. Well, dili. LGU employees both national ang atong maapil pod. So private, public offices pwede national o local. More kung nakita nyo sa una open man to bisag kinsa karon, dedicated das kinsa yung mga singers nga maayo sa matag public offices nga national o local. Oh, so usa man yung palista sila kanundaan o sa dito na. Natay nakuha na nga listahan. In fact, nagkuan na ta kabulo na tan hapon tay ginatawag na nag-screening kay di man allowed nga isa ka department duha ipadala isa ra gyud na. So, we are getting the numbers na. I think we have 20 participants for that sa singing contest. It's going to be fun kay you will be cheering for your fellow employee sa imong office mo ato kay uy amo ra ba na opisina dapat pakpak kita na ana ba. So it's something new ang ato ang singing contest. Na-score mo ng audience impact? Wala. Pero audience impact 10% sa criteria. Kaya something new po na siya. So katong hilig yung kanta. Yes, dapat usara gyud. Tanang mga offices dapat isa-isa kay para ma-accommodate tanan. So apil ang national no. Napila PNP, PSA, DTI, LTO, yes.
appeal na siya pero although wala gi mandatory nanantay gikuan nga minimum mo participants pero ang atong pinaka target ana is promoting the talents of our civil service employees. Civil servants. Yes, promoting all civil servants. So kana isa ra gyud. Isa ra gyud. Lahi dinhi kay sinumbagay siguro. Yeah, isa ra gyud. Isa I think mo undergo sila screening din kinsa tong pinakakuan o kinsa tong pinaka taas og kanang rating guro mo ay makalaog. Anyway, so with that, that's Saturday. That's Saturday. Sunday. Sunday na. Oh. So ato na ta ni 14. 14, Monday. Si Monday will going to be ikuan kaning tawag ani supposedly that is Miss Ascenso Ozamis Tourism 2025. Kasagaraan din na 14. Kay naamang gud tay mga bandas from national sa 15 ug 16. Ato siyang gi-move no 15 kay para maka-focus ta ni 16 nga ato ang pinaka feast day. So mo nang si Miss Ascenso Ozamis Tourism, he will be held on the 15th. That's Tuesday. Kay si 16 morning pa lang nanatay Pirangat Street Dancing. 6 to 10 tapos showdown dinhi sa ato ang City Hall ground 1 o'clock in the afternoon. Pag human sa 1 o'clock, adto na punta balik sa wellness alas 6 dito kay dito na pod ang pulo ka local bands ang mag-perform. Tagduha ka oras. Kita rin ang mga local bands. Yes, ang atong local bands kay Archive Band, Okay. Batang Kalye Band, o Expectrum Band. Wala tay Kalumad Band. So, sa Elias dire wala mo. Actually, we tried ni Elias, pero ang year yung available is 17. Puno na siya sa 16, 15, 14. Kaya dili naman na fiesta ang 17. So, magdiso na gyud ta og justify ana. So, mo na nga wa gyud to nato na kuan ilang kuan, wa gyud nato na kuan ilang schedule na fix. So, Bakit ko siya ng trivia night? Yeah, Siya nga kuan. trivia night. Explain daw na usa na siya. Isa ni siya ka, di ni siya trivia, isa ni siya ka week nga isa ka semana ni siya nga contest ha nga. Natay pagwas I think dili ko sure warag na ana ni gipagawas na questioning ba about the local history sa syudad. Okay. Nang pagawas sa dayon isa siya ka semana i-conduct pagkahuman ka ng anybody who can answer the trivia question will be receiving kuan na mechanics ani. I think they are preparing now the mechanics unsa ni pagpagawas basta si trivia night 1 week ni siya nga kaning patagnaon atong paansiro ng ato ang mga audience online, yes, online sa Facebook. Mayor Sam nga page. Okay. Pero ang details ani, I don't know kanus agid siya officially starts. Kay 1 week man among gi-approve. So, sa 4K, mo na siya pag-awarding na? Yeah, mo na din na siya. O, di ay. Diri sa City Hall ground siya. City Hall ground nato ikandak ang trivia night. Gwapo kani siya because makutaw ang mga kuan ani, mga katong mga historians. Dayon kani din naputay category ana gina-approve. Wala na ko din ang details pero the trivia night is actually wala siya kana bitang guessing game o participation gud sa ato ang mga Ozamis noon who really know our very roots kung asa gigikan and through the trivia night dito nimo nga mao ba di ay kana nga mga questions matubag kay local history sa Ozamis man for the last 77 years what has been transpired sa atong history, what has run down sa ato ang kanabit ng who we are today through the trivia night nato na mga kuan. So, mapuinsay ni siya sa atong kuan karon nga katong Spanish era. Yes. Usugod dito. Oo. So, katong question, magsugod po dito mga 77 years. Tanahimog syudad. Oo. So from there, mag-picking up from the darkest to the glory days of Ozamis. Dinha nato ko ng question kay in history na magyud kay mga beginning na kay brightest na kay glory days na pud kay mga dark. Isa pinakalaho na Well, we are actually taas kaayo gyud ta og kana bitang tan-aw kay si Sir Jaime Tumadang ato ang newly installed nga tourism officer na gyud
sa time na gyud ni Mayor Sam, iyaha gining giayog bansay-bansay para makuha po nato kay part dili lang kultura man gud atong gi-promote ani, dili lang ang tradition but also kana bitang knowledge sa atong mga bag-o nga mga tubo nga kuy unsay history sa syudad, unsay nahimo sa syudad for the last 77 years, nganong nahimo man sa syudad ug unsay nakapahimo niya syudad from a third class, second class city and gearing for the first class city. In fact, encourage ginako si 15 sa Miss Ascenso Ozamis nga it's in the wellness park nga kinsa tong interested magsayog yun because we will be starting 6 o'clock in the evening. Nganong akong gi-connect ang imuhang trivia sa Miss Ozamis kay most of the question nga among gi-prepare for Miss Ozamis will link also to the 77 years of existence sa syudad. So, you will be kanang witnessing how our 15 candidates answering the questions that we have given to them that will link to the programs project and also on the likelihood or the cityhood of Ozamis City 77 years ago. So, Interesting, no? interesting. So, inana nato pag-showcase ang ato ang kapiestahan ng atong anniversary nga naagi participation si audience, naapoy ka ng research nga ginahimo atong mga kandidata on how are they going to plaster their answers to the questions that we have given to them. Now, all about programs, projects, and mga polisiya sa ato ang Ascenso Ozamis. Sa 16, ako siya. 15, yeah, just 16 local bands, dayon showdown nato na in the morning, street dancing in the morning, showdown. So mo nang nag-close, nagbuhat na mig ordinansa kaganina nga amo nang gipang natay road closure. In fact, natay 13 to 16 nga mga road closure atong ang mga pedestrian ato ang mga lanes gihap lang nato ang the other lane nga wala nato gipang close or subject for kanang vehicular nato nga movement dili na siya mapakgang ato ang mga access to road, pero katong mga ipang close na natay time adto nga ato i-close din napot atong i-open na po sa mga vehicles, pero si 16 yun kay kuan man na street dancing all Bernard subdivision gikan sa City Hall padulong sa kanang mga Bernard subdivision leading to Wellness Park kanang sa Jollibee padulong dito will be closed from in the morning from 6 o'clock to 12 o'clock sa noon. Ini ka 1 o'clock, dili na i-close, open na siya, kadinhi naman na atong street dancing showdown sa... Suspended ang traffic light. Yes, basta mag-road closure ka din sa gig ka magamit. Kay ngano, ang isa ka lane man ang magamit. So, probably the CTMO are already on kuana kanang in preparation for that road closure. Kadyot naman po kaayo. Dili kayo din nato dugayon. In fact, kung si street dancing mahuman og alas 10, then we will open it up. Di ka magpaabot ni alas 12. Okay, sa street dancing naman, 5 minutes, and then 16 contingent. So, probably magsingabot. Kinsa tong wala na nagamit, kung wala na dito dapat sa may Jollibee, open na dito dito. Okay, para di gyud nato ma-hamper ang traffic. 6 o'clock. Oh. Pila pa ka contingent open 16. sa Banat Festival? 16. 11 ka public schools o 5 ka private schools, secondary. Mo na ginaandan, sa una pa na. In fact, dako-dako ta prices pud karon. The champion will be receiving 350,000. Wala pa na ang mga pledges sa ato ang 3 pillars. Ato pa lang na. So, dapat invited na agid ang presence sa atong governor ana ug sa atong congressman kay wata kabalo sila mga surprises at stake. If you remember last year, na abot og millions kay gipang double, pero karon we cannot tell. So just watch out for that. Ang kanang ato ang kamulo ng practice ang mga tagbarangay, mga eskwelahan karon, grabe ang preparation. Mo nang dili gina masayang ilahang mga gipangandaman kay they will be rewarded for their kanang sacrifices and effort just to make festive sa ato ang kadalanan come July 16 nato nga fiesta sa ato ang charter anniversary. So, ako gani siya nga budget no kay 1 week man siya. Yes. Diyan sa lungkot ko at lupag ka ng budget na mapaingkog siya.
Well, basta bitaw Team Asenso, basta man good Asenso administration, ang budgeting lang daan og kining atoa bitong fiscal kana bitong administration, it's very very good. We come up with this project, with these programs, with these activities because of maayo pagkadala sa atong fiscal management. So rest assured nga kanang gipanguha nga budget, wala gyud mga private funds ana bitaw nga nagsolisita, natay gipangayo sa other, wala. It's purely local, it's purely government, budgeted by the LGU. O kini tungod ni sa pagpaningkamot sa ato po mga taxpayers nga wala gaduduha o kanang bayad silang mga buwis, kay kabalo man sila nga maadto gini sa saktong dapatan sa mga kwarta. So kining tanan alang gini para mahimo ong mabulukon ng ato ang celebration. So all government funds gina. If you remember katong mga previous, mag-agad naman to sila sponsorship, solicitations, wata kabalog. So kana to avoid mga mga accommodation later on, political accommodation or any other economic accommodation or political, to avoid that, we atong gigamit exclusively ang LGU funds para wala tay o gobyerno gyud wa tay kwarta gikan sa private para wa tay accommodation. Kung namagay pangayon sila, dili makabalibad ta kay wala man tay utang kabubuton nila. Sakto nga pagkasulti, wala solicitation gikan sa Wala. private tungod kay mayo pagkadala sa Yes. kwarta sa atong kagamhanan. We have enough Mayo funds pagkadala o kaban sa katawhan. maayo pagdala, maayo pagka-manage ngano kinahanglan pa man tag personal o kanang private funds nga naa may kaya man sa atong public funds. So kining tanan nga funding gikan ni sa lokal, kining kalihukan karon sa Local. tahan nato nga murag mga usa ka semana. Yes. Sugod karong Birnes. Bernes. Mga 6 days in the making Very good. with that. Kung sa atong preparation sa atong security, sa coordinator, Yes. basta atong PNP, coordinator sa sinuhan. Yes, totally to tell you the real truth, kanang ato ang security measures nga ato ang gipang lay up before atong fiesta. Ang ato ang mga kapulisan is already ready for that. In fact, during the Peace and Order Council meeting, isa man sa mga gisgutan nga what are the preparations they are going to make, and nagbuhat man tulog report at to June. In fact, iapin nila nga we are actually also preparing for the upcoming fiesta activity. So as early as June na anay gi-laid down nga mga plans ang atong PNP just for the securities, not only for the fiesta but also sa atong mga dumuduong for the next 6 days to come. So from there, nakita na to, and also, to tell you the truth, the command centers sa itong mga CCTV are all functioning. We have more than 200. So, all petty crimes, so far, yeah, all our kanang tanan na itong mga kadalanan, gikan sa kabukiran, padulong sa syudad, we have a very kanabitang high definition nga mga CCTVs nga lagyo gyud kaayo, klaro pag gyud kaayo makita mo nang magduha-duha ron ang mga balhiboon ug kamot kay dali ra kayo sila masakpan. Tanan nga mga activities nga dili maayo, ayaw na lang yung ipadayon kay magmahay ra gyud mo. Dali ra gyud kay mo masikop kay functional ang tanan natong mga CCTV. So with that, we can assure sa ato ang mga dumuduong you are safe here in Zamis. You will be kanang bringing your one piece kanang body, and you can go home one piece safety, soundly and safety sa inyong matag balay. ito pwede madala na kay klaro. Kana mo po na. Lahi po siguro na kuya doon eh. Pero at the end of the day, malagi na, we can assure their safety good. And also, they will be protected from any other kanang criminal activities forthwith sa nagpadulong nga activities na to. Mabigyan namin concern basta yung mga kanang doon yung mga kalihukan, sa celebration, kanang security sa ato ang mga dito sa local, pati Yes. sa ato mga bisita. Daghan yun, once manggol makabalo nga to ang mga kasilinganan nga mga dapit kay muta na magyud na sila unsa kay activities sa Miss Fiesta naman no, unsa kung atuon. So from there, from this interview and informing them nga we could assure you nga kanang safety gyud ang Osamis karon. We can assure your kanabit ng pag-anhi dinhi, daghan mog makanan, to tell you the truth,
ang kananan sa Osamis where to eat, di gyud mo makuan, mapas mo. Has nang daghana. We are supporting local businessmen, gikan sa street foods, padilong sa fine dining. We can accommodate more than hundreds and thousands of kanang dumudoong. And then, where to eat and where to buy, abre, daghan kay promos karon ng ato ang mga dagko ang mga establishmento o kada palit nila nagyo sila mauli sa ilaha nga mga pasalubong because we have a fully implemented. In fact, among encourage po ng establishment to have promo sa fiesta promo para daghan pong maka-avail ang ato ang mga bisita. And where to eat, where to buy, where to stay, again, accommodation, and where to kanang mugala ka, kompleto tanan ng ato ang mga kuan destination karon, mga spas, the wellness park sa atong Bukagan, sa ato ang tawag ani Global Asenso Global Gardens. My God, grabe, prepared na tanan just for the kuan pleasure sa ato ang mga visitors ahead sa ato ang activity sa fiesta. So final nako nga I would like to invite not only sa tanan nga taga Osamis but also sa tanan natong mga silingan nga dapit nga mga lungsod o mga probinsya to visit the city of Osamis as we will be preparing, as we are very kind of prepared for the upcoming series of activities that will start on July 12, Saturday up to July 16. So kung ano mo Osamis, we can assure your safety, we can assure nga peaceful ang Osamis, and you can go home with a smile on your faces kay inyong experience sa Osamis is very very peaceful o festive. Also, akong gi-encourage mo ang atong fellow Osamisnon to be more hospitable than ever. Sa una lagi ta hospitable, smiling, pero make it double para ang atong climate, ang atong environment is friendly og smiling, and we keep on coming and going sa Osamis kay maayuhon ang taga Osamis. And with that, we can assure bisag petty crimes kanang mga ginagmay nga mga pickpocketing, ayon na lang ipadayon kay dali ra kay mo mga sakpan kay our peace and order is very very kuana kanang tawag ana prepared for you. Ilan ang gipangandaman. So again, these are all parts sa ato ang aims and goals sa Misamis nga ang matag Misamisnon ug Osamisnon magpuyong, malinawon, malambuon ug kitang tanan magmalipayon. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.